Maitatala na merong 34 cases with 6 deaths mula Enero ngayong taon hanggang Abril ang naiulat ng DOH na may kasong heat-related illness. Ang matinding init ay bumabalot sa ating mga katawan, kaya kung hindi tayo gagawa ng pamamaraan upang maibsan ang init, ay mahihirapan tayong buuin ang araw-araw nating mga gawain. Bilang isang tropikal na bansa, hindi na bago sa atin ang danasin ng init mula sa buwan ng Marso hanggang Mayo. Kaya sama-sama nating ibsan ang matinding init. Audio preview. According to Pag-asa, heat index is the temperature people feel, taking into account air temperature and relative humidity. Once it reaches 42 degrees Celsius and up to 51 degrees Celsius, mataas ang heat index kapag mas maalinsangan o mas marami ang moisture sa hangin. Halina at gawin natin ng 6 na pamamaraan upang panatiliin na presko ang ating mga sarili. Una, siguraduhin na tayo ay updated sa mga heat advisories na tinatala ng iba't ibang news broadcasting channel. Pangalawa, gawin din nating kaugalian ang madalas na pag-inom ng tubig. Pangatlo, huwag nating gawing tubig ang soda o fruit juices at limitahan din ang pag-inom ng alak. Pang-apat, gumamit ng sunscreen at payong upang protektahan ang ating mga balat. Panglima, magdala ng pamaypay at magsuot ng maluwag na damit upang panatiliing presko ang pakiramdam. At 6, ugaliing maligo araw-araw upang lumabas ang init ng katawan. Kamusta naman kuya yung nararanasan mo sa sobrang init ngayon? Halos di na namin makayanan yung sa sobrang init talaga. Kaya yung mga anak ko laging nakababad sa tubig. Sobrang init. Kahit nga rin din ako, nagkakasakit na rin din ako sa sobrang init. Hindi. Lalo pag ganito ang panahon, makulimlim. Mabuti ba yung tirik ang araw at is mahangin. Eh pag ganitong panahon, makulimlim, Wala talaga. talagang ramdam ang init. Di kaya. Kailangan sa isang araw maka-4 na litro hanggang 5 litro tubig. Kasi sa tindi ng init ngayon, matindi. Pumapalo ng halos 40. Mahigit. Ito nga patutuyo lang ng pawis sa kardo. Okay, medyo okay kami dito ma'am. Kaya lang talagang sobrang init talaga. Hindi namin makayanan yung iyan. Hindi namin makayanan yung init. Nagawa namin, nilalagyan namin trapal para yung init hindi namin. Diretso po siya. Ano nyo po naiibsan yung init? Saan po kayo nag-i-stay po para lumipas po yung oras dahil sobrang init? Dito lang din po. Dito lang. Hindi ako nakakapuan dito. Doon sa kabila. Pag mainit na dito, lumilipat kami doon sa kabila. Medyo okay naman kami ma'am sa araw-araw namin pangumuhay dito ma'am. Kaya lang, siyempre, pag sinabi talaga ng mga immunity katulad ng MJ, nabawal kami dito. Lumilikas din po kayo. Maalis din kami agad. Kaya, May nakukuha po ba kayong tulong mula po sa gobyerno? Wala pa po. Wala pa kami nakukuha sa gobyernong tulong. Dito sa NCR, wala pa. Pero doon sa probinsya ko meron. May nakakaano ako doon ng medical assistance. minsan ma'am, minsan sa mga minsan may mga nakakotse, bibigyan sa nag-aabusan ng pagkain. Minsan pag-araw ng linggo, inabutan kami ng pagkain namin dito. Pero sa gobyerno ma'am, minsan ngayon wala pa kami nakukuha ng tulong kasi. May inaasahan po ba kayong tulong na makakuha niyo po sa kanila? Wala. Natatanggap? Wala po. Kasi hindi naman ako unang-unang taga dito. Kaya sabi ko, taga Bicol ako. So, kailangan ko makauwi. Ngayon, kung makakaano ako, ang problema ko naman, kung makakahinga ako ng tulong dito, kailangan ko ng medical assistance. Sa amin lang gusto na namin makuha ng tulong ma'am, yung pang-araw-araw na ng gastos ma'am eh. Kanyari, pang-araw-araw na yung pagkain, kanyari, bigas, mga dilata. Masaya na kami sa ganun ma'am. Kasi pag sila nagbibigay sa amin. Hindi, kung magbibigay yung gobyerno o hindi. Ganun lang yun. Pag nagbigay sila, salamat. Pero pag hindi, salamat pa rin. Ganun lang. Kasi wala naman talaga tayong maasahan sa ganyan.
makikita natin ang nararanasan na matinding init sa buong Pilipinas. Patindi ng patindi ang nauulat na kaso ng heat index sa bansa at maaari itong mag-trigger ng heat-related illness sa mga taong may hina ang resistensya at mayroong karamdaman. Mahalaga na mayroon tayong pamamaraan na sinusunod na safety measures upang panatiliing ligtas ang ating mga sarili. Together, we can beat the heat.